Kung sinusubaybayan mo ang balita sa Middle East, alam mo na ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran ay hindi na basta dalawang bansa lang ang kasangkot. Pero ngayon, biglang lumabas ang balitang nagulat sa buong mundo. Kasi ang mga bansang matagal ng tahimik, ang United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain, ay bigla nang sumali sa laban, direktang umatake sa Iran. At kasabay nito, sumabog din ang Saudi Aramco, isa sa mga pinakamalaking oil company sa buong mundo. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan ang laki ng pangyayaring ito, kailangan muna nating tingnan ang buong larawan ng Middle East ngayon. Ang pace ng mga pangyayari sa Middle East ay napakabilis. Pero ang mga bansang dating tahimik, ngayon ay bumangon na laban sa Iran. Kaya naman, ang United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain ay nag-atake na sa Iran. Ang mga fighter jets ng Kuwait at Bahrain ay naglunsad ng opensiba laban sa mga missile depot at storage facilities ng Iran. Ngayon, malawak na ang giyera sa Middle East. Pero ito ay Amerika laban sa Iran. Iran laban sa Amerika at sa mga bansa sa Middle East. Kaya naman, ang Kingdom of Saudi Arabia ay laban din sa mga Houthi. Sinalakay ang Saudi Aramco. Sumabog at nasunog ang ilang pasilidad ng pinakamalaking oil and gas company ng Saudi Arabia. At agad gumanti ang Saudi Arabia sa mga Houthi. Pero binomba ng Saudi Arabia ang iba't ibang lokasyon sa Yemen gamit ang kanilang mga fighter jets. Kaya naman, nagbababala rin si Department of National Defense Secretary Gibo sa mga Pilipinong politiko na nagsusulong ng joint exploration ng langis at gas sa West Philippine Sea kasama ang China. Sinabi niya, nagigising na rin sila. Dapat na silang magising ngayon. Ngayon, ito ba ang simula ng ikatlong World War? Pero muli, Amerika laban sa Iran, Iran laban sa Amerika at sa mga bansa sa Middle East. Kaya naman, ang Kingdom of Saudi Arabia ay laban sa Houthi sa Yemen. Sinalakay ng mga Houthi ang ilang pasilidad ng Saudi Aramco gamit ang attack drones at ballistic missiles. Ipinapakita ng mga video. Makapal na usok sa iba't ibang lokasyon ng Saudi Aramco. Pero tinamaan ng Houthi attack ang ilang oil processing at storage facilities sa eastern province ng Saudi Arabia, malapit sa Red Sea at Gulf areas. Kaya naman, dahil sa nangyari, nagkaroon ng temporary delay sa operasyon ng Saudi Aramco. Ayon sa mga Houthi, ito ang kanilang retaliation. Pero ito ay para sa pag-target ng Sana International Airport ng Kingdom of Saudi Arabia noong nakaraang linggo. Kaya naman, marami sa mga projectile ay na-intercept ng Saudi Air Defense. Pero may nakalusot pa rin at nagdulot ng pinsala sa mga pasilidad ng Saudi Aramco. At agad na gumanti ang Saudi Arabia. Pero naglunsad ang Saudi Arabia ng ground strike sa iba't ibang target ng Houthi sa Yemen, particular na sa Hudaida at iba pang coastal areas. Kaya naman, tinarget ng Saudi forces ang mga missile sites, drone storage at military positions na ginagamit ng mga Houthi para maglunsad ng mga atake. Ngayon, narito na ang unang direktang counter-attack ng Saudi Arabia. Pero bukod sa Amerika na relentless na umaatake sa Iran, ang United Arab Emirates, Bahrain at Kuwait ay naglunsad din ng mga atake laban sa kaaway. Kaya naman, isa-isang gumigising ang mga bansa sa Middle East para tumindig laban sa pananakot ng Islamic Republic of Iran. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa mga bansang ito. Pero ang mga fighter jets ng Bahrain at UAE ay tinarget ang mga drone at missile storage ng Iran, kasama ang iba pang military sign ng Iran. Kaya naman, ang United Arab Emirates ay nagbigay ng intelligence at defensive earth cover. Ayon sa source, hindi na kayang tiisin ng United Arab Emirates. Pero patuloy na inaatake ng Iran ang Kuwait at Bahrain. Kaya naman, ang ginawa ng Iran sa kanila ay hindi na mabuti para sa Kuwait kasi maging ang kanilang mga desalination at power plants na ginagamit ng mga sibilyan ay tinamaan din ng Iran. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Pero tama ba ang mga hakbang na ginawa ng United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain laban sa Iran? Kaya naman, ang mga bansa sa Middle East ay lumalayo na sa Iran
Sa kabila nito, lumalapit sila sa Israel. Ngayon, narito ang bagong development mula kay Pangulong Trump. Pero tutulungan ni Pangulong Trump ang Saudi Arabia na makakuha ng nuclear weapons at gagawin itong miyembro ng Abraham Accords. Kaya naman, kapag nangyari ito, may malaking posibilidad na susundan din ito ng ibang bansa sa Middle East. At para mangyari ito, kailangan nilang maging miyembro ng Abraham Accords. Pero sinabi ni Trump, ito ay two-way street at napakahalaga para sa hinaharap ng Middle East. Kaya naman, ayon kay Trump, ang Abraham Accords ay napakatagumpay para sa mga bansang kasapi dito. Sabi niya, sa isang punto, sasapirin ang ibang bansa. Ngayon, may tanong sa kanya tungkol sa major strikes. Pero tinanong siya, nakapagdesisyon na ba tungkol sa mga major strikes na kanyang tinutukoy? Kaya naman, sinabi niya, nakikipag-usap sila sa mga ito ngayon. Naging mas seryoso ang sitwasyon sa paglipas ng mga araw. At sinabi ni Trump, may dalawang paraan. Pero ang isa, mas matalinong paraan. At ang isa pa, mas madaling paraan ng ginagawa nila. Kaya naman, sinabi niya, kayang dalhin ito sa mas mataas na antas. Kung gugustuhin nila, handa raw sila, locked and loaded, ready to go. Pero nakikipag-usap pa rin sila. Ngayon, lumipat tayo sa balita sa Pilipinas. Pero binalaan ni Department of National Defense Secretary Gibo ang mga politikong Pilipino na nagsusulong ng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea kasama ang China. Kaya naman, ayon sa kanya, dapat na silang magising. Ang komento niya, sa posibleng implikasyon ng monkey video mula sa China sa mga lokal na opisyal na nagsusulong ng joint exploration. Sinabi niya, nagigising na rin sila. Pero ang joint exploration ay isang paraan lang para makapasok ang China. Kaya naman, sinabi niya, ang pansamantalang benepisyo ay hindi maaaring palitan ng pangmatagalang kapakinabangan ng Pilipinas. Kasi ang mga lokal na opisyal na ito, kailangang isipin kung ano ang ipinaglalaban natin. At kung hindi natin desisyonan at harapin ang mga suliranin, pero dahil may claim ang China sa ating teritoryo, ito ba ay responsibilidad nating ipaubaya sa susunod na henerasyon? Kaya naman, may obligasyon tayong sagutin ito ngayon. Hindi pwedeng ipagpaliban pa. Napatunayan na ang issue, pero noon lang 1995, nang mapatunayan ang Mischief Reef. Kaya naman, ngayong alam na natin, gumising na tayo sa layunin ng China na ilibing muli ang issue. Ngayon, may mga senador na hinihiling na maghingi ng paumanhin. Pero mayroon ding kumakritika sa Transparency Initiative. Kaya naman, ang komento, hindi pwedeng kritikahin ang Transparency Initiative kasi ipinapakita lang nito ang katotohanan. Ano ba ang layunin ng pagbatiko sa transparent na inisyatiba kung hindi para itago ang katotohanan? Pero sino ang makikinabang dito? Kaya naman, ang China lamang ang makikinabang. Kasi iyan ang tunay na binubulong-bulungan nila. Ayaw nilang transparent kasi laging sila ang natatalo. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 3 bansa, iisang kaaway, isang malaking oil company, sumabog. Hindi ito basta isang lokal na alitan. Ito ay isang malawak na giyera na patuloy lumalaki at maaaring maghatid ng mas malaking epekto sa buong mundo. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang Pilipinong nag-aalala sa direksyon ng mundo, naiintindihan ang iyong pagkabahala. Kasi ang giyera sa Middle East ay hindi na basta malayong balita. Direktang nakaapekto ito sa presyo ng langis, sa ekonomiya at sa seguridad ng buong mundo. Kasama na tayo. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito basta isang kwento ng giyera sa pagitan ng 2 bansa. Ito ay isang kwento kung paano ang buong rehiyon ng Middle East ay unti-unting nabubuo laban sa Iran. Habang ang Pilipinas mismo ay may sariling babalang kailangan nating pakinggan tungkol sa ating sariling teritoryo. 3 bansang dating tahimik, ngayon ay tumindig na laban sa Iran. Isang malaking oil company, sumabog dahil sa Houthi attack at sa kabilang panig ng mundo,
Isang babala mula sa ating sariling Defense Secretary tungkol sa ating sariling teritoryo. Ang mensahe ay malinaw. Kung hindi tayo gigising, kung hindi tayo kikilos, ang parehong kasaysayan ay maaring maulit. Kaya sa susunod na may balitang lumabas tungkol sa Middle East o tungkol sa West Philippine Sea, huwag nating balewalain. Kasi ang mundo ay magkakaugnay at ang nangyayari sa malayong bansa ay maaaring mararamdaman natin sa ating sariling bakuran.